Alright, what's up sa inyo mga kaibigan? It's me again, Aldrin Almonte. Ayan, kamusta kayo? Sa mga bago pa lang sa channel natin, please subscribe to my YouTube channel. Kung nasa Facebook naman kayo, please follow me on Facebook, Aldrin Almonte TV. So yun na nga mga kaibigan, for today's video, meron tayong pag-uusapan dito sa ating Triton. Itong vlog na to is para to sa mga bibili ng Triton at para din sa mga Triton user na katulad ko. So, yung topic natin for today's video mga kaibigan is 6 issues ng Triton GLX na dapat mong abangan. Lahat naman ng sasakyan mga kaibigan is meron tayong kanya-kanyang issues. Katulad ng Ford, katulad ng Toyota, katulad nitong Triton, at iba-iba pang mga sasakyan na tumatakbo dyan sa highway ay may kanya-kanya pong issue. Etong Triton natin is, yung iba dito na issues is na-experience ko na. Bale, itong unit natin, sa mga hindi po nakakaalam, ang unit natin is Triton GLX na 2026 model. Ang kanyang odo is nasa 12,000 na, mga kaibigan, kasi medyo malayo-layo yung mga pinupuntahan namin, kaya ganun din kabilis humataw yung kanyang milyahe. Bale, ang una nating issue dito sa ating Triton is yung kanyang rear tube shocks or yung suspension niya sa likod. Nagkakaroon po yun ng leak mga kaibigan. So yun na nga mga kaibigan, yung may mga Triton dyan na bago pa lang, abangan nyo yung suspension nyo sa likod. Yung tube, nagli-leak po kasi yon. So gaano man kabago yung ating Triton, nagli-leak po yung kanyang suspension sa likuran. Pwede nyo naman i-claim yung warranty sa kasa. Pwede nyo rin palitan ng agad-agad kung meron kayong extra pera. Kasi medyo matagal-tagal po kapag ka nag-claim ka ng warranty sa kasa. Alright? So meron na akong mga nakalista rito. Napapansin nyo, tumitingin tayo sa cellphone. Kasi mahirap na magkamali yung mga sasabihin ko. Eto guys, nilista ko lang kasi. Alright? So bali, ano nga ba ang nagiging problema ng suspension natin? Hindi ko rin masagot mga kaibigan kasi paglabas kasi nitong sasakyan na to, nagpalit na tayo ng Pro Fender Queen na suspension. So harap likod yon, pinalitan. Tapos nag 2-inch lift na tayo. So hindi ko na na-experience yung paglilik ng kanyang suspension. Pero nung binili ko tong Triton, yun na rin naman yung inaabangan ko talaga. Baka mag-leak ka ko yung likuran, kaya pinalitan na namin. So yung pangalawa na issue is eto guys, na experience ko na at marami na rin naka-experience nito, hindi lang naman ako. Yung turbo hose ng intake. So yung turbo hose ng intake na yan, makikita syempre sa makina natin. Yung turbo hose ng intake is nagkakaroon siya ng oil or nagtatagas yung oil. Oil mist kasi yon mga kaibigan na naiipon. So tumatagas siya dun sa hose ng intake natin. So ayun na nga, maaari nyo naman palitan yung kanyang o-ring or mag-claim kayo ng warranty sa kasa. Ang problem is, katulad ko, medyo matagal-tagal mga kaibigan yung kanyang parts. So eto is magwa 1 month na, wala pa rin yung parts na inaantay natin sa kasa. So bali kasi ang gagawin ni kasa kapag ka meron kayong claim ng warranty, katulad ko, nung nag-leak kasi ito is nasa 10,000 kilometer mileage ang tinakbo. Nung nag-leak, dinala ko sa kasa, tapos nilinisan ulit yung intake, and then sabi sa akin, obserbahan ko raw kung babalik. Ay syempre babalik yon kasi hindi naman siguro magkakaroon ng leak yon kung okay na. So syempre binalik ko, ginamit ko siya ulit for the second time. So umikot kami ng Atok, Benguet. Syempre malayo-layo yung biyahe natin mga kaibigan. So yun, pagka uwi namin sa bahay, dinouble check ko yung unit natin, nagkaroon nga ng leak ulit. So dinala ka ulit sa dealer or sa kasa. So yun lang naman yung magiging hassle para sa mga magki-claim ng warranty. Medyo pabalik-balik ka kasi meron silang sinusunod na proseso. Nung dinala ko sa kasa, kinausap ko yung agent ko, which is dapat hindi na, labas na siya doon yung agent ko labas na siya doon sa service, kasi iba yung tao sa service, iba yung agent na nagre-release ng mga sasakyan. So yun na nga, sa madaling kwento, ang nangyari, sabi ko,
Sir, kasi nag-leak na naman yung unit ko. Ano ba kayang naging problem nito? So, syempre yung kasa mga kaibigan is wala din naman silang malinaw na sagot. Basta ang sinabi nila is meron daw mga particles na something dun sa turbo hose natin na lumalabas. Syempre alam naman na natin yon, oil mist mga kaibigan na naiipon. So either may maluwag lang sa loob kaya may tumatagas. So yun lang naman yung explanation doon. So pinost ko siya sa social media ko, and then may mga nag-comment na mga mekaniko. May tropa rin kasi tayo mekaniko mga kaibigan. Kung nakita nyo man yung interview natin kay Auto Prime, kay Sir Chris, so in-explain niya sa akin kung bakit nag-leak. Pero yun na nga, ang isang main problem is yung o-ring nung turbo hose natin is maluwag. Yun yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng leaking yung kanyang turbo hose. Kung meron kayong makuhanan na o-ring, pwede nyong palitan. Lalo na yung mga nag-void na ng warranty. Yun, pwede na kayo magpalit, pwede na kayo maggalaw ng inyong mga ng inyong mga makina. So wala na kayong pinoproblema sa warranty na yan, di ba? Kaya lang naman tayo nagpapagawa sa kasa kasi yung warranty natin kailangan natin maklaim kahit matagal, ganun talaga. So pangatlo, yung kanyang rear brake light. Eto mga kaibigan, tuturo ko sa inyo. Yung pangatlong issue ko dito na na-experience ko guys is etong ilaw ng preno niya sa likod. Ang nangyari kasi dito is parang napunde. Umiilaw tong kabila, yung isa hindi. So paano ba ang gagawin natin nun? Testing nyo munang i-reset yung inyong Triton kung pundi ba talaga yung ilaw. Doon nyo kasi malalaman kung pundi ba yung ilaw nung sasakyan ninyo. Kasi minsan nagloloko lang siya. Hindi ko rin malaman kung bakit ganun yung pagloloko niya. Bali kasi mga kaibigan, etong isang ilaw na to, eto, yung brake light niya, hindi gumagana. Pero yung ilaw na steady, gumagana. So ang ginawa ko lang is dinisconnect ko yung negative na battery nitong Triton for ilang seconds, and then saka ko siya binuksan ulit. So nung binuksan ko, gumana na yung dalawang brake light. So yun yung parang tinatawag nilang reset. So sa mga naka-experience, wag po muna kayo magpapalit ng bulb agad-agad. Try nyo munang i-reset kasi magkano rin ang bulb, di ba? Hindi ko alam kung magkakano dito, parang 1-2 ata ang bulb na dalawa, isang pares. LED naman na yon, pero di ba? 1-2 pa rin. Yun yung pangatlong issue natin dito sa Triton, yung kanyang rear brake. Pero nakukuha po ng reset. Alright, so kung ma-reset nyo yung Triton nyo, possible na gumana ulit yung ilaw ng preno. Bali yung pang-apat natin mga kaibigan na issue dito sa ating Triton, hindi ko alam kung na-experience na to ng mga naka-GLS at saka naka-Athlete. Pero sa mga naka-GLX, possible kasi na na-experience ninyo na ito. Sa mga bago pa lang ang inyong Triton mga kaibigan, possible lang ha. Hindi ko sinasabi na papunta doon, pero posible lang na mag-no display po yung inyong head unit. So hindi ko rin alam kung bakit nagkakaganon yung head unit natin na bigla na lang hindi gagana, no display. Tapos sa susunod, biglang gagana. So sabi ng iba, kapag daw naiinitan yung inyong unit. Sa akin, inaantay ko pa din naman kasi ako mga kaibigan, laging naiinitan tong Triton natin. So, sa akin, hindi ko pa naman na-experience yon, yung no display sa head unit. Pero yun na nga, possible pa din na ma-experience ng iba. Kasi yung tropa ko mga kaibigan na kung napansin nyo yon, yung nakakulay black na pinopost natin sa Facebook, and sa mga nakafollow po sa Facebook, may pinopost tayo na kulay black na Triton. Yun, nag-no display na yon mga kaibigan sa head unit niya. So hindi namin alam kung bakit nagkakaganon. Ano ba yung dahilan? Yun, meron ba siyang covered na parkingan? Ako kasi wala. Hindi natin alam kung bakit ba siya nagkakaganoon yung Triton head unit, di ba? So sa mga nakakaalam, baka meron kayong idea, please comment down below mga kaibigan. So yung panglimang issue dito sa ating Triton, this is for the GLS mga kaibigan or sa mga athlete.
na problema. Kasi sa Triton na GLX, ang Triton GLX po kasi is naka-single aircon. Tapos yung GLS at saka Athlete is naka-dual climate control na aircon. Baka sabihin nyo, napakadami namang issue ng Triton. Ito mga kaibigan, inipon-ipon ko na lang. Yung issue naman sa aircon ng GLS tapos Athlete, mga kaibigan, is dahil po ang GLS tapos Athlete is naka-dual climate control na aircon. So meron sa driver side na control, meron sa passenger side na control ng aircon. So bakit yon? Bakit ganon mga kaibigan, di ba? Bakit nagkakaproblema boss? Bakit nagkakaproblema sir? Kasi ang explanation ng mga technician natin sa kasa is sinusunog nung mechanism yung climate control niya sa driver side. Kaya yung buga ng aircon is mainit sa driver side. Ang tanong nung iba, kapag ka pinawarranty natin yon, hindi ko rin masagot, promise. Hindi ko rin alam to. Ang tanong ng iba, pagka pinawarranty natin, papalitan. Yes, di ba? Ang tanong, kapag ka tumagal ba yon, hindi ba possible na bumalik ulit yung kanyang sira? So ayan, sa mga taga-kasa or mga mekaniko na nakapagpalit na nung ganong issue, baka pumasagot ninyo mga sir, mga boss. Paki-comment naman sa baba para na rin tulong sa ating mga ka-Triton dyan, 'di ba? Na nandito. At sa mga gustong bumili ng Triton, para lang meron silang idea ba na ito yung masisira pagka pinalitan, hindi na to babalik, 'di ba? Pero sa GLX mga kaibigan, wala pong naging problem kasi single aircon lang ang Triton GLX. Malamig pa rin kahit single aircon lang. Walang problema doon mga kaibigan. Magja-jacket ka pa din, lalo na kung nasa biyahe kayo, long ride. Magja-jacket ka pa din kasi sobrang lamig ng aircon ng Triton GLX. So what more kung dual aircon ka, 'di ba? Kasi pwede mong palamigin ng driver side, pwede mong papalamigin lang yung passenger, tapos yung driver side magkaiba ng lamig, or pwedeng sabay. So nasa sa inyo. Yun lang naman, 'di ba? Medyo napatanong lang din ako sa sarili ko na what if nagpa-warranty ako, hindi na kaya ito babalik, 'di ba? Yung pang 6 issues ng Triton mga kaibigan, etong issue na to mga kaibigan is para to sa mga mahilig mag-trail or lumusong sa tubig. So isa na ako doon sa mga mahilig lumusong sa tubig. Ito yung pinakamabigat feeling ko na maging ma-encounter natin sa Triton natin kung mahilig tayong lumusong sa mga matataas na ilog. Yung kanyang differential breather mga kaibigan, kapag ka pala laging na babasa yung kanyang differential breather, pinapasok siya ng tubig yung kanyang differential. So yung oil sa loob mahaluan na ng tubig. So syempre ano ba ang possible na maging sira nun? So masisira yung bearing ng differential mo dahil dun sa tubig. Ayan, sa mga mahihilig lumusong, double check nyo po palagi yung differential ninyo kung meron bang napapansin na tunog. Kasi if meron na, dalhin nyo na agad sa mga mekaniko nyong trusted or sa kasa para mapalitan yung bearing at hindi na tumagal. Eto mga kaibigan, hindi ko to na-experience at na-experience naman to nung may-ari ng campsite ng Marilaki Camp. Shoutout po sa inyo, napakaganda ng campsite nyo. Suki ako doon mga kaibigan. At yun na nga, since naka-Triton kasi kami parehas, binigyan niya ako ng idea na quiz, yung ano mo, yung differential mo, double check mo ba lagi? Kasi yung Triton ko, differential ng Triton namin dito, pinasok ng tubig, kakalusong. So, sa mga lumulusong lang naman yon mga kaibigan, kung hindi naman kayo lumulusong sa baha, 'di ba, sa tubig, ilog, ganon, wala naman siguro magiging problema. Pero silyado naman yan, guys, yung differential natin. Wala naman tayong dapat ikakaba. Reasonable naman din siguro yung kay sir kasi lagi niyang sinasakyan ng tao, ng mga bagahe yung kanyang Triton sa likod, tas ilulusong niya yon sa ilog. Pagka magbi-build din kayo, double check nyo rin mga kaibigan yung build niyo kasi mahirap nga maglabas ng pera.
So yun na nga mga kaibigan, sa mga hindi pa po nakasubscribe at umabot hanggang dulo dito sa video natin, please subscribe to my YouTube channel mga kaibigan, Aldrin Almonte TV. Ganon din sa Facebook natin, Aldrin Almonte TV. I hope nagustuhan nyo yung video natin na tinalakay. At eto guys, hindi to paninira sa Triton, no? Heads up lang to sa mga gustong bumili. At dun sa mga bago pa lang na naka-Triton katulad ko. So bale yung dalawa doon na experience ko na, yung preno, yung brake light at saka yung turbo hose, nagkaroon na ng leak ay ng issue. Alright. So I hope guys hindi nyo na ma-experience yung mga ganon para hindi na rin kayo ma-stress kasi nakaka-stress din magpagawa ng mga sasakyan. Alright guys, maraming salamat. See you on the next vlog. Aldrin Almonte TV. Peace out.